Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ngayon gusto ko pong balik tanaw doon sa inilabas na warrant of arrest ni kagalang-galang butihing pastor Apollo C. Quiboloy. So kung maalala nyo, pinirmahan na ito ng ating Senate President na si Miguel Zubiri sa Senado. So, pirmado na, meron ng warrant of arrest ang Kongreso para kay Pastor Apollo C. Quiboloy. So, pag-usapan natin ang bahagya. So, may warrant na. Dadali na lang. So, pupunta sila sa Davao. Davao, isa-serve ngayon yung warrant. Ito yung, kumbaga, konting senaryo lang. I-serve nila. Ngayon, saan sila pupunta? Siyempre, doon sa tinatawag na Prayer Mountain, doon sa Davao City. So, i-serve nila yon. So, sino dadatnan nila doon? Alam niyo naman natin na ang nangangalaga ng Prayer Mountain doon sa Davao City ay ang ating butihing kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Senaryo to. So, isi-serve nila. Ito ngayon. Tatanong ngayon. Ito po yung warrant of arrest. Yung mga nautusan ng Kongreso. Ito na po yung warrant of arrest. Warrant of arrest. Siyempre, dadatnan si dating Pangulong Duterte. So, ang mangyayari nun, serve, basa. Warrant of arrest. So, dito kayo pumunta. Sige, halugugin nyo yung buong kingdom. Laki nun. Nakita naman natin yung sa mga videos, ang laki ng ng kingdom doon sa pangangalaga ng ating ngayon ni si dating Mayor Digong. Siyempre, hanapin nyo. Ang laki ng Prayer Mountain, ang laki ng kingdom na yon. So, saan hanapin yun? Kaya medyo nakakatuwa. At isa pa, nung pirmahan yun, nang iserve, sabi nga sa mga news, inabot pa ito ng 10 days bago iserve. Di ba? So, parang naalala ko tuloy itong aking inihaing kaso dun sa naka-aksidente sa akin. Imagine, 5 years na. Ganun pa rin. Wala pa rin nangyayari. So, nakakalungkot nga po. Masyadong mabagal. Masyadong mabagal. Pero dito, yung sa akin, intindido ko yun. Mabagal. Pero hindi ba natin naiisip, sa aking sariling pagsusuri ito, di ba natin naisip na yung mga inuutosan na mga dating kakampi ng ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nakakatawa. Ewan ko bakit sila talaga namang gustong-gusto ng madakip itong ating butihing Pastor Apollo C. Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. So, sa akin lang pagsusuri, wala. Hanapin nila yan Nariyan lang yan, pero hindi na mahanap yun. Hindi na mahanap yun. Sa aking sariling palagay. Pag Bisaya nagsabi nun, palagay, iba yun. Kidding aside, guys. So, wala talaga. Walang yung ang warrant of arrest kung sa mahirap na tao nangyari yon. Saglit lang yon. Sinasabi ko nga minsan yung mga pangyayari talagang hindi natin mabibigyan ng solusyon kung ganon. At yun nga, sa akin walang nangyayari. Pero ang topic po talaga natin, guys, hindi yung kay Pastor. Ang topic ko ngayon, meron po kaming interview ni Sir Dado mamaya. Abangan niya yan. Alas 10 hanggang alas 11 ng gabi yan. Mamaya, ano ng oras?
alas 7 pasado na. So, 8, 9, 10, 3 oras na lang. At makakapanayan na naman natin si Sir Dado, ang ating Captain General ng bayan, si retired Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers. Yan. So, hopefully, yung unang interview kasi namin doon sa Baguio City, doon sa isang mga garden doon, inabot kami ng 2.5 hours. Sabi ko, ang grabe. Interview, 2.5 hours. Wala pang nakakagawa nun. Tapos, bumalik ulit ako doon. Pagbalik ko doon, talaga namang doon na yun sa, doon sa kanyang tahanan. Kung masasabi natin, tahanan niya yun. Doon, umabot kami guys. Umabot kami ng 4.5 hours sa kwentuhan namin. Talaga namang kung mapapanood nyo, mababalikan yun. Marami kami napag-usapan nun na very educational, inspirational, at kung ano yung problema, meron sinuri niya, meron na itong solusyon. So, napakaganda pag nagsalubong ito. Napakagandang solusyon. So, third namin, ito na nga, sa interview ko sa kanya, sa live naman, live. Noong nakaraan lang, live. Umabot siya, guys, 10.5 hours. 10 hours and 30 minutes. To be exact. Ganon. Grabe. Sabi nga niya, nakausap ko nga sa kanina kanina o kagabi, sabi ko kagabi. So, Sir Dado, tara, interview tayo ulit. Ayoko na. Sabi ko, bakit? Ang tagal natin mag-uusap, magkwentuhan, naabot tayo ng ilang oras. Daig mo pa yung mga media. Sila nag-interview, wala pa isang oras, tapos na tayo. Umabot tayo ng ilang oras, kagaya nung nakaraan, 10.5 hours. So, ayoko na. Kagabi nakausap ko siya. Ayoko. Wala namang sumusunod. Meron akong solusyon, tapos wala namang sumusunod. Ayoko na. Kaya medyo ko nga doon. Sabi ko, tagal namin mag-interview. Tapos yung mga tao, yung mga nanonood, okay naman, pero guys, pinasok kami ng trolls nun. Siguro, most probably, mga 3 a.m. Kasi nag-start kami 11 11 in the evening. 10 ang schedule namin, pero inabot kami ng 11 bago mag-start. Kasi kwentuhan pa bago ko i-play yung go on live. Isang oras, kwentuhan lang yon bago ka mag-start ng go on live. Siguro, ganito lang yung mangyayari mamaya. 10 kayo mag-start, kwento muna, tapos maaring 11 na rin kayo mag-start, pero most probably baka saglit lang, sabi nga Sir Dado. Tapos yung kausap ko siya, yun 11, tapos pinasok kami ng trolls ng 3 a.m. Grabe, most probably mga 3 a.m. na yun, mag-umaga na yun. Trolls talaga, siyang katerba. Sabi ko, basahin mo Sir Dado, sabi niya. Mga lang to mga nagbibigay na ako ng solusyon, tapos ganyan pa sila. Nagmamalasakit na nga ako sa taong bayan. Ganito sabi nga sa kanya. Hindi naman lahat. Kaya mo lang yung mga trolls na yan. Karapatan lang, mag-trolls sila. Yung nga rin sabi niya, nakakaawa rin naman sila. Baka wala silang hanap buhay, kundi ang pagtatrolls lang. Kaya, yun, naintindihan rin naman si Sir Dado. Pero minsan kasi guys, pagka pinipersonal ka na, lalo na yun, ex-military yun, Ranger pa, patay kung patay yun. Kaya minsan kahit gaano piit niya sa kanyang damdamin, pagka pinersonal niyo na, yun nga, pag dumating nga ang reckoning at kayo na-identify, wag naman sana mangyari yun. So, payo ko lang, nasa live na kami, magko-comment kayo, ayoko naman i-off yung comment. Gusto ko rin naman marinig yung inyong mga damdamin patungkol dito sa aming dinidiscuss. So, stick to issue lang. Kumbaga, kung ano yung pinag-uusapan namin, yun ang komentohan nyo. Nang sa ganun, pagka pinabasa ko kay Sir Dado, inutusan ko pa si Sir Dado. Grabe. Oh, guys. Siyempre, alam nyo naman yung bang lingkod, na-aksidente nga ako, di ba?
nagkaroon ng trauma yung mata ko. So, wala nang magagawa yung mga ophthalmologist para kahit man lang sana isalamin. Wala eh. Wala nang refraction. Kaya, nakakalungkot po ang buhay ng inyong abang lingkod, si DIY KB Informative. Kaya, ayun, kumbaga, minsan tinatanong ko pag nag-iisa ako sa kwarto. Lumuluha ako talaga. As in, literal, lumuluha po ako. Dahil tinatanong ko sa ating Panginoon Diyos, bakit ganito yung ginawa niya sa akin? Sobrang palo. Sobrang palo. Nasa Biblia rin yun. Papaluin ka, bibigyan ka ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Titignan kung gaano ka katatag sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos at sa ating sugo ng Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon nga, ganoon. Minsan lumuluha ang inyong abang lingkod pag nasa kwarto na ako, lalo't wala ang aking may bahay. Dadawa lang kami dito sa bahay. At naluluha po talaga ako. Bakit ganun sobrang mampalo sa akin? So, yun. Naroon pa rin yung pananalig ko sa kanya. Hindi nawawala yung pananalig ko. Kaya lang nalulungkot ako at nahahabag ako sa akin sarili. Yun. So, eto nga. Buti na lang salamin ako, hindi niya nakikita. Na may tumutulo ng perlas. Tawa lang ako para hindi halata. Yun, yun nga. Nautusan ko pa si Sir Dado. Ganon din sa ayuda. Sa ayuda, kung kailan mo lang kailangan, yung ayuda, kung kailan na lang nangyari at kailangan mo ng tulong, doon ka lumapit ng ayuda. Hindi yung nangyayari. Kahit hindi mo kailangan ng ayuda, parang nakasanayan mo na yung ayuda. Every 3 months, pumunta ka ron. Kahit di mo naman kailangan, mag-present ka lang ng halimbawa na kailangan mo ng financial assistance, pupunta ka lang sa doktor, sa public hospital, kukuha ka ng reseta, eto yung tapos pupunta ka na doon para makakuha ka ng ayuda, cash assistance. Kasi nakikita ko yan. Nakikita ko yan, lalo na sa Kapitolyo, sa mga DSWD, PCSO, sa mga gobernur. Yun. Kaya, ang sabi nga ni Sir Dado, kung ang ayuda yan, dapat baguhin yan. Maging livelihood. Pero, sa akin naman, bukod doon sa livelihood, kung kailangan mo ng ayuda, yung oras na yon, yung oras na yon, kailangan mo talaga, tsaka ka lang lumapit sa ating DSWD. Hindi yung parang ginawa mo na siyang yung parang ginawa mo ng hobby ang pagpunta ng paghingi ng ayuda. Maling-mali po yun. So, tax natin lahat yan. Tax ng bawat mamamayang Pilipino. Yun nga, lahat tayo nagbabayad ng tax kahit wala kang trabaho. Wala kang trabaho, di ba? Nagbabayad ka pa rin ng tax nun. So tatanong niya, paano yun? Sir DIY kay KB, wala kang trabaho, nagbabayad ng tax. So, yun nga po pumapasok yung 12% VAT. Pag ikay bumili ng isang bagay, kahit ano pa yan, candy yan, tinapay, pandesal, nakapalob yun ng ang VAT natin. Tayo nagbabayad ng VAT nun. Sinasama na nila sa ating mga bilyon. Para mapatunayan ng lubos, punta ka sa isang food court o kaya Jollibee o ano pa mang food chain yan. O sa food court na lang, sa SM. Pag order mo doon, tapos makita mo yung presyo doon, plus 12% VAT. So magugulat ka na lang. In order mo isang kanin at ulam, worth 99 pesos nakalagay doon. Tapos magbabayad ka rin 100, sasabihin sa'yo, kulang pa po kasi ang bill nyo is 99 pesos. Sabihin natin 100 pesos na yun plus 12% VAT. 112 po yung bill nyo. Magugulat ka ngayon. Bakit 112? Nakalagay niya sa 99 nga lang eh. Ba't naging 112? Meron po tayong 12% VAT. Tingnan nyo po dun sa resibo. Tingnan mo naman sa resibo. Oo nga. Nagbabayad ka ng tax kahit wala kang trabaho. Bumili ka lang ng pagkain, bumili ka man ng candy, meron yon. Sa mga tindahan,
Siyempre, walang resibo sila pero nakapaloob na po doon yung VAT na tinatawag kahit kayo walang trabaho. So, meaning to say, kahit yung batang paslit, nagbabayad pa rin ng tax. Tax natin lahat yun. So, wag naman po salamantalahin ng mga sabihin na nating mga mahihirap nating kababayan. Naunawaan po namin kayo pero sana naman po magsumikap tayo sa buhay. Magsumikap tayo sa buhay. Sabihin niyo, Sir DIY KKB, wala kang trabaho. Yun ang problema. So, pumapasok doon, sinisisi natin ang ating gobyerno kasi wala tayong trabaho. Walang maibigay na trabaho. So, kami ni Sir Dado, nagigising kami kasi yun nga napakahaba Ang root cause niyan talagang malalim na. Yung ugat niya napakalalim na. Ang hirap-hirap bunutin. Ang makakabunot lang ng punong yon ang taong bayan. Kasi tayo po yung above sa lahat dito sa ating gobyerno. Tayo po yung sinasabi nga ni dating Presidente Noynoy Aquino, kayo ang boss ko. Alam niyang ang mamamayang Pilipino ang boss ng mga lahat na nanunungkulan sa ating gobyerno. So yun, pumasok na naman yung corruption. Yun nga. Pumasok na naman. Kaya kailangan natin talagang bunutin na yung puno na nagpapahirap sa ating inang bansang Pilipinas. Sa bawat isang mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Yun, kaya whole nation approach. Kung ano yung nararamdaman nyo, walang pilitan to. Kung ano yung tunay na nararamdaman nyo, sabihin nyo. At nang sa ganun, makita naman tayo ng gobyerno na hindi tayo nananahimik lang. Hindi tayo yung sunod lang ng sunod sa kanila dahil sila yung opisyal ng gobyerno. Huwag tayo matakot. Tayo nga, sabi nga Sir Dado, huwag tayo matakot. Tayo yung yung above all. Mas mataas tayo sa mga opisyalis ng gobyerno, including dun sa presidente nga ng Pilipinas. Mas mataas yung rango natin sa kanila. Sa mga kasundaluhan, mas mataas pa rin ang ating rango sa kanila. So, yun nga sinasabi rin ni Sir Dado. At yun, doon ko nalaman sa kanya. At nag-research din ako, nagsuri ako, tayo po pala talaga ang pinakamataas ang posisyon dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, hanggang dito lang po ako. Guys, maraming salamat po sa inyong pagtunghay ng aking short video na to. At yun nga po, mamaya po ay interview ko kay Sir Dado. Abangan nyo po yun. Maya na lang yun. Maliligo lang ako. 3 oras pa naman yun. Simula ngayon sa inyong panonood ngayon. So, guys, again, tulungan nyo naman po akong makabayad sa sa internet tsaka sa kuryente yung binabayaran ko kahit kapraso lang naman. Yung mga ads natin, wag nyo naman skip. Hindi ko na nga siya not skippable. Hindi ko na skippable yung aking mga videos. Hindi ko na ilalagay sa non-skippable. Para na sa ganun, yun ba, alam nyo yung skip, tapos pipindutin, unskippable, hindi maalis yung commercial, yung ads. Hindi ko ginagawa yun. Sa inyo po yun. Pero nakikiusap naman po ako. Kahit konting bagay lang. Alam nyo, isang video sa aming YouTube channel, yan wala pang 1 cent of a dollar. Kumbaga, kung sa peso yan, batay sa aking pagsusuri at pagre-research, ang isang ads, pag pinonood mo siya ng 1 minuto, yun 0.00 cents lamang. Kaya kung marami, yung hindi nag-skip, dun lang kami nagkakaroon ng earnings dito sa YouTube. Pambayad lang po sa internet ko. Pambayad lang. At saka pambayad sa pang-ambag, sa kuryente dito sa bahay. 2 lang naman kami ng misis ko. So, mabababa lang naman po yung aking kuryente. At saka yung internet ko, kumbaga, ano lang ito 999. 999. Pero mabagal po yung internet ko. Yung pinakabababa lang na Mbps ang kinuha natin. So, hanggang dito naman po ako guys. Antabay tayo dun sa live interview namin ni Sir Dado. Si retired Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers.
Siya po ang Captain General ng bayan. Thank you po. See you on my next vlog, guys. Maya-maya lang yan. Live interview with Sir Dado. Thank you, guys. Wala na po skip, ha. Tulong